Magandang araw sa ating lahat mga kababayan. Sa araw na ito, nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwentong hindi dapat malimutan ng bawat Pilipino. Narinig na ba ninyo ang tunay na kwento ng pagkamatay ni Andres Bonifacio? Hindi ito ang tipikal na kwentong madalas nating naririnig sa mga aklat. Hindi siya namatay sa kamay ng mga Kastila. Hindi rin siya namatay bilang bayani sa gitna ng labanan. Sa halip, siya ay namatay sa kamay ng kapwa niya Pilipino. Isipin ninyo, ang taong nagtatag ng katipunan, ang lalaking nanguna sa ating pakikibaka para sa kalayaan, ay pinaslang ng mga taong dapat sana'y kasama niya sa laban. Sa bundok ng Nagpatong, Maragondon, Cavite, noong Mayo 10, 1897, isang madilim na kabanata ang isinulat sa ating kasaysayan. Bakit nga ba nangyari ito? Ang inggit, pagkakawatak-watak, at pag-uunahan sa kapangyarihan ang naging sanhi. Si Bonifacio, bagamat siya ang supremo ng katipunan, ay nadapa sa mga pakanan ng mga taong mas pinili ang personal na interes kaysa sa layunin ng revolusyon. Ngunit hindi dapat maging dahilan ito para tayo ay manlumo. Sa halip, dapat itong maging aral para sa ating lahat. Ang pagkakaisa ay hindi lamang salita, ito ay dapat na gawain. Ang tunay na kalaban ay hindi lamang ang mga dayuhan, kundi ang ating sariling pagkakahati-hati. Sa kasalukuyan, nakikita pa rin natin ang ganitong uri ng hidwaan. Tayo ay nahahati sa politika, sa relihiyon, sa mga paniniwala, ngunit dapat nating tandaan. Ang mga pangyayaring tulad ng kay Bonifacio ay nagpapaalala sa atin na ang pagkakaisa ay hindi opsyonal. Ito ay kinakailangan. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa trahedya. Ito ay tungkol sa paalala na ang bawat Pilipino ay may responsibilidad na magtulungan, magkaisa, at itaguyod ang kapakanan ng bayan bago ang sarili. Kaya sa tuwing makikita natin ang larawan ni Bonifacio, huwag nating isipin lamang ang kanyang katapangan. Isipin din natin ang aral ng kanyang kamatayan na ang tunay na pagmamahal sa bayan ay nangangailangan ng pagkakaisa, hindi pagkakahati-hati. Mga kababayan, hayaan ninyong maging paalala ang kwentong ito. Hindi tayo dapat matakot sa mga dayuhan. Dapat tayong matakot sa ating sariling pagkakahati-hati. Ang tunay na kalayaan ay makakamit lamang kung tayo ay magkakaisa. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kwento ng ating kasaysayan. I-click ang notification bell para hindi kayo makaligtaan ng bagong uploads. Maraming salamat sa inyong pakikinig at magkita-kita tayo sa susunod na video. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang ating pagkakaisa!